News update na naman po tayo ngayon mga ka-YouTube. Update po tayo sa mga pangulong naabutan ni 100 years at kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong BBM na si Juan Ponce Enrile. At ganoon na rin po ang kanyang mga naging tungkulin sa ating bansang Pilipinas at pagkabilanggo sa kabila ng kanyang katandaan. Narito po ang ilang impormasyon na ating nakalap. Noong nakaraang ika-14 ng Pebrero, ay 100 years old na si Juan Ponce Enrile. Sa gitna ng kanyang isang siglong edad, narito ang listahan ng mga naabutan niyang mga pangulo ng Pilipinas. Ipinanganak si Enrile sa Gonzaga, Cagayan noong ika-14 ng Pebrero taong 1924. Anak siya nina Alfonso Ponce Enrile at Petra Ferragana. Emilio Aguinaldo 1899–1901. Dahil ipinanganak si Enrile noong 1924, hindi niya naabutan ang pamumuno ng pinakaunang kinikilalang pangulo ng bansa. Gayunpaman, naabutan pa niya itong buhay. Sa katunayan, nasa 40 anyos na umano si Enrile nang mamatay si Aguinaldo noong 1964. Manuel Quezon, 1935–1944, Jose Laurel, 1943–1945, at Sergio Osmeña Sr., 1944–1946. Nang umupo si Manuel L. Quezon bilang Pangulo ng Bansa noong 1935, si Enrile ay nasa 11 taong gulang. Ayon sa mga ulat, nagtapos ng elementarya at sekundarya si Enrile habang nagtatrabaho umano bilang isang road construction worker dahil sa hirap ng buhay. Pagkatapos ng kanyang high school, tinulungan siya ng kanyang tatay na si Don Alfonso Enrile para makapagtapos ng kolehiyo. Manuel Rojas, 1946–1948. Sa panahong ito ay nag-aaral si Enrile ng Associate in Arts sa Ateneo de Manila, kung saan nagtapos siya bilang cum laude noong 1949. Elpidio Quirino, 1948–1953. Sa mga taong ito, isang law student si Enrile sa University of the Philippines at nagtapos bilang salutatorian noong 1953. Ramon Magsaysay Sr., 1953–1957. Kumuha ng postgraduate study si Enrile sa Harvard Law School, kung saan nakatanggap siya ng Master of Laws degree noong 1955. Kinuha niya rito bilang specialization ang taxation at corporate reorganization. Sa panahon ding ito naging full-fledged lawyer si Enrile. Hindi man daw siya ang naging top sa 1954 bar exam, nakatanggap naman siya ng napakataas na marka. Naging daan ang kanyang pagiging abogado para sa kanyang financial independence. Carlos Garcia, 1957–1961, sa mga taong ito ay nagpatuloy ang pagpapractice ni Enrile ng abogasya. Nagsilbi rin siyang propesor ng law sa Far Eastern University College of Law. Diosdado Macapagal, 1961–1965, nagpatuloy ang pagiging propesor ni Enrile hanggang 1964 at abogado hanggang 1966. Ferdinand Marcos, 1965–1986, sa mga panahong ito, Enero taong 1966, nagsimula ang karera ni Enrile sa public service kung saan nagsilbi siya bilang Undersecretary of the Department of Finance, Chairman ng Board of Directors ng Philippine National Bank, naging acting head din siya ng Insurance Commission, acting commissioner ng Customs. Bukod dito, naitalaga rin siya bilang acting secretary ng Finance at chairman ng Monetary Board of the Central Bank of the Philippines. Hindi lang iyan, mula Disyembre taong 1968 hanggang Agosto taong 1971 ay nagsilbi siya bilang kalihim ng Department of Justice. Pagkatapos nito, naging kalihim naman siya ng National Defense hanggang Agosto taong 1971. Nare-appoint siya bilang Secretary of Defense noong Enero taong 1972.
Samantala, pinangunahan din ni Enrile ang EDSA People Power Revolution noong 1986 na nagpatalsik sa rehimeng Marcos. Corazon Aquino, 1986 hanggang 1992. Sa panahong ito unang sumabak si Enrile sa Senado. Ang kanyang unang termino bilang senador ay mula 1987 hanggang 1992, kung saan nagsilbi siya bilang nag-iisang minority sa Senado. Fidel Ramos, 1992 hanggang 1998, nagsilbi naman dito si Enrile bilang mambabatas ng Kamara mula 1992 hanggang 1995, pagkatapos nito, muli siyang naging senador para sa kanyang ikalawang termino mula noong 1995, kung saan naitalaga siya bilang chairman ng Committees on Ways and Means, and Government Corporations and Public Enterprises. Joseph Estrada, 1998 hanggang 2001. Sa panahong ito nagpatuloy ang pagiging senador ni Enrile hanggang 2001. Gloria Macapagal Arroyo, 2001 hanggang 2010. Bagamat hindi siya pinalad noong 2001 senatorial elections, muling naging senador si Enrile nang muli siyang manalo noong 2004. Naitalaga rin siya bilang Vice Chairman ng Committees on National Defense and Security and Banks, Currencies and Financial Institutions at miyembro ng 15 iba pang standing committees, kabilang na ang Foreign Relations, Blue Ribbon, Constitutional Amendments, Revision of Codes and Laws, at Public Order and Illegal Drugs. Naging Senate President siya mula 2008 hanggang 2010. Benigno Aquino III, 2010 hanggang 2016, sa panahong ito ay muling nagsilbi si Enrile bilang Senate President mula 2010 hanggang 2013, samantala, nag-resign siya sa naturang posisyon noong 5 ng Hunyo taong 2013 matapos ilantad ni dating Senador Miriam Defensor Santiago ang umano'y anomalya sa paggamit ng pondo ng Senado. Sa edad na 70, nakulong si Enrile noong 2014 dahil sa kinasangkutang plunder cases kasama sina Senador Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Ngunit nakalaya rin siya agad dahil sa humanitarian reasons kaugnay ng kanyang edad at kalusugan. Rodrigo Duterte, 2016 hanggang 2022. Sa pagtatapos ng kanyang termino noong 2016, inanunsyo ni Enrile na magbibitiw na siya sa mundo ng politika. Ngunit muli siyang kumandidato sa pagkasenador noong 2019, pero hindi siya pinalad na manalo. Ferdinand Marcos Jr., mula 2022 hanggang sa kasalukuyan, nagsisilbi pa rin si Enrile sa pamahalaan kung saan itinalaga siya bilang Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong BBM. Malamang naaabutan pa ni Enrile ang susunod na magiging Pangulo ng Pilipinas, magaganda at malulungkot na pinagdaanan subalit ang lahat ng iyon ay isang kwento na lamang. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito mga ka-YouTube paki-like and share na lang po. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel pa-subscribe na lang din po, at paki-click na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod nating mga balita. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.